Tandem ang mag-amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara sa pagharap nila sa mga OFW sa Hong Kong nitong nagdaang linggo. Sumama ang babaeng Duterte sa kanyang ama sa pangangampanya nito ng senatorial bet sa PDP laban sa kabila ng mga haka-hakang umiiwas umano ang dalawa sa posibleng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Highlight pa sa speech ng Vice Presidente ang tila pagtuturo nito kung paano nga ba kumilatis ng tamang kandidatong iboboto. Tinuna ng ikalawang pinuno ang umano'y pag-uugali ng mga Pilipino na mahilig kumiling sa mga umano'y kandidatong sikat. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin, pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Hirit pa ni VP Sara, maski siya raw ay natauhan sa mga sinuportahan noong nakaraang halalan kaya pinili na lamang umanong hindi mag-endorso ng kandidato. Natila isang pasaring naman sa kanyang dating katandem na si dating Pangulong Bongbong Marcos mula sa ngayon nabuwag nilang unity team. Biro pa niya baka masisi na naman daw siya na nabudol umano ang mga botante dahil sa kanya. Siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa iyo? Sa kabila nito, matatandaan na spotlight si VP Sara sa campaign ad ni re-electionist Bato de la Rosa. Pinayuhan din ni VP Sara ang publiko na huwag ibenta ang kanilang mga boto. Dagdag pa niya huwag magpapadala sa mga apelyidong bit-bit ng mga politiko. Aminado man na sa mismo ay produkto ng political dynasty, siguraduhin naman daw sana ng publiko na kayang tumayo ng isang kandidato sa kabila ng pangalang dala-dala. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Jason Gusilatar para sa Kwentong Politiko.